sa akin si Alfredo, ngunit sa aking pagkakaunawa, gusto ni Esperanza na mangyari ito sa susunod na buwan. Wala. Bakit hindi pa sumusuporta? Hindi ba't mahigit sa 10 taon na siya? Bakit pa rin pinaka? Hindi ba nakapagod? Hindi ko alam, mukhang hindi rin naman siya nagmamadali. Paano mamadaliin ng isang babae kung hindi naman minamadali ng lalaki? Naalala mo pa kung gaano sila magmahal? Magmahal? Nino? Kay Esperanza, dahil nakakaalam, ay wala namang ibang karelasyon si Alfredo. Noong nagsisimula pa lang kanilang pag-ibigan ay puno na ng mga tula, mga bulaklak, hindi man mga sulat at mga magkaanong bagay. Papa, sa tingin mo, ano kaya ang mga bagay? Sa aking palagay, ang mahabang pagsasama ay sadyang ganyan. Mainit sa ngayon, malamig na makinabukasan. Ngunit sa kanilang kalagayan ay nasa panahon sila ng taglang. Pinapakita nito ang kanilang pagsangkayon at pagpapahaba ng kanilang pagmamamatay. Ay ipinapakita rito ang mga pagtataga at ang mga bukso ng damdamin. At ang iyong mga sinabi ay natural lamang sa pagsisimula ng isang relasyon. Saka, tumatanda na rin siya para gawin ang mga bagay na iyan. Tapos siya sa mga bagay na iyon, mag-iiwanan na siya ng panahon. Ang may timpay sa ating isipan ay isang malaking benepisyo para sa atin. Isa pa, para na rin ito sa kagustuhan ni Judge. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon, Judge. Magandang hapon, Jeff. Magandang hapon sa Lady. Hindi mo ang magkilala na pala kayo. Sabay, siya, si Julia Salas, ang aking dito. Common feeling, ako nagkamali. Wala, ayun. Sa tuwing gusto kong itama, ano yung mga bagay na mga naalala kagaya nito? Yan yung naiintindihan ko. May nais sana akong malaman, Alfredo. Ano yun, Esperanza? Nitong mga nakaraang araw kasi, halos hindi mo na ako iniitay pagtapos ng misa. Gusto ko lang na malalaman kung ano ang iyong dahilan. Minsan, pinatapos ko ang mga trabaho ko. At kung minsan naman, nagpapasama ang papa kina Judge Del Valle para maglaro ng address. Iyon ang dahilan. Kung gano'n ang iyong dahilan, naiintindihan ko naman. May nakita ako. Tangan? Hindi ka bata nagdiwan ako. Ganun ka na ba matanda? At pagnanasan ng puso, doon sa baba kung saan masyadong malawak ang daan. At marami ng paa ang dumaan doon. At masyadong ilang sa hiwaga. Hiwaga? Masyadong mabilis. Hindi para sa iba, hindi para sa iyo. Ilang linggo pa lamang tayong magkakilala ay parang ganun na rin ang hiwaga. Maaari kitang pag-aralan ng buhay ko.
Ngunit hindi ko pa rin masumpungan ito. Kahit sumobra pang tagal, Dapat ikasaya ko yun. Yung ganun. Sana'y nasisiyahan ka. Dad, parang ganito rin naman sa amin. Sobrang bilis ng oras ngayong hapon, hindi ba? Sa tingin ko, ito na huling pagbisita namin. Ha? Bakit? Mukhang magiging abala ka na naman. Mukha ba akong masipag sa iyong paningin? Kung ikaw nga, hindi mawari sa iyong pawisan na kumakapos ng hininga kung saan makikita isang abalang tao. Pero, Palaging hindi nagmamadali at hindi nagmamadali at nagkaro lang. parang mga totoo. Mas masaya ang tao ng ganun siya. Parang isang kalakaw na nasa pulitan. Sino? Ako? Naku, hindi. Hindi ba't sabi mo kay King Mother parang namimigit sa dilaro? Yun ay aking palagay lamang. Ganon din naman ang aking palagay. Patunay lamang na konti lamang atin na ng bagong ng sarili. Ito nga pala, kailangan ko rin makita ang lugar mo. Wala namang bagong na lugar namin. Ito na ng baryo lamang. Ngunit naroon ka. Alam mo, pag hindi ako pupunta nang wala nang napunta mo. Nagkikita ka? Maaaring hindi ko magustuhan mo. Kahit importante, wala ka nakikita. Kung sa bagay, tanging aliw lang naman ang hatid sa akin ng mga Amerikano. Sakali yun ang sa aming tirahan. Simpleng kaya mapuno lamang. Madali lang ba natin ang lugar? Hindi may pagtatanong sa ng Dalvaldo. Pagtatanong ko na lamang Ang ano? ang bahay ng pinakamagandang babae sa inyong baryo. Ganda na maayos na daw. Ang mga sinasabi ko walang pawang makakatawa. Maniwala ka sa akin, hindi na ito totoo. Naakala ko hindi ito magsasabi ng gusto ng mga bagay. Marikit, maganda at pambobola. Kung gayon ba'y tinatanggihan ng mga papuri ko sa'yo? Hindi naman, inaayon ko lang kung ano nakikita ng aking mga mata. Tama naman. Ngunit bakit mo pala nasabi ito ng huli natin pagkakataon? Dahil kinakailangan ko nang bumalik sa baryo natin. Kailan? Bukas, pinapatawag ako ni Inay at Itay para sa mga araw. Kaya masasabi ko na ito na. Di ba kita maaaring puntahan mo ba? Naku, huwag na, huwag ka na mag-abala pa. Hindi. Nais mo talagang gawin mo. Wala nang oras, malayo ang lugar ngayon sa aming tirahan. Bakit ba rin ko ibang buhay na ito? Alam ko, at matindi ito, at nakakapagtaka na malayong-malayo ito sa lugar na makabislan mo. Kabislan? Oo, mga nakaraang bagay. Mga pagkakapalian ng bahagi sa pagkakalagang ng mga Paalam. Magandang gabi. Akala ko'y matagal ka nang umalis. Hindi pa. Ito ng aking kapatid na manatili mo. O, bago nakita ko siya. Oh, pati si John, kasama. Oo. Nais pala kitang batiin. Para saan? Nalalapit ng kasal. Pero dapat pala, noong unang pa lang, binati na kita. Pero alam mo naman na hindi na nakakarating ng mga balita sa mga tayo, hindi ba? Interesado ka pa sa mga kasal? Kung sa kaibigan ay oo.
Pupunta ka ba kung iimbitahan kita? Kailan ba ang kasal? Sa Mayo. Sabi nila, Mayo raw ay buwan ng kasiyahan. Sabi nga nila, pupunta ka ba? Bakit hindi? Wala lang, tinatanong ko lang kung gayon ay pupunta ka ba. Kung ako ay iyong aaniyahan. Kung gayon, inaanyayahan kita. Kung gayon ako ay dadalo. Angelita, naranasan mo na bang mamili kung anong dapat mong gagawin at kung ano nais mong gawin? Hindi. Inakala o nararanasan mo na? Dahil kung nagkataon, may intindihan mo ang sitwasyon ng Ginoo, mapalad ka. Sigurado ka ba? Sigurado bang Ginoo sa kanyang ginawa? Maaaring hindi. Ngunit may mga bagay tayo na hindi natin makokontrol. Yun ay mabigat. Hahatakin ka pababa. Yun ay mga puntong wala ng saysay. Magtanong kung magpapadala ka ba dahil hindi yun nakasalalay sa iyong mga kamay. Pero bakit? Bakit anong alam ko? Sularin ninyo ng Ginoo. Hindi ba napupukaw nito ang interes mo? Bakit ako magiging interesado? Alfredo, mauna ka na. Narito na ako sa aming tirahan. May sulat po para sa inyo. Salamat, Iho. Kamusta ang Esperanza? Maayos naman. Siya nga pala, si Calixta, ang aming tagapagdalang sulat, ay may kinakasama na kahit hindi pa man din kasal, nakakapambaba na saloobin. Ano ang tungkol sa kanya? Hindi siya kasal. Isa pa, hindi naman na kami inisip ni nanay ang kumupkop sa kanya. Hindi namin inaasahan na mauuwi siya sa pagiging masama. Masyado ka namang negatibo sa mga ginagawa ng kasamaan. Ngunit, sang-ayon ka ba? Saan? Sa kanyang ginawa? Hindi. Ang kanyang ginawa ay hindi may ituring na kasamaan. Bakit hindi? Kung makapagsalita ka, ay parang isang iman. Hindi ko alam kung saan nanggagaling mga ideya mong ina. Ang aming mga kaisipan, ang tanging pagsubok lang naman ang gusto kong gawin na maging patas. May naapakan ba akong tao? Hindi ba't wala naman? Kaya't malinis ang konsensya ko. Ang nais ko lang sabihin, ang pakikisama sa lalaki na hindi kasal ay mali. Ngunit ulitin ko, maaari rin naman hindi. Ngunit sinaktan niya tayo. Wala siyang utang na loob. Problema kasi sa'yo, Esperanza. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan. Pero sa tingin ko, alam ko na kung bakit nagbago ang pagkikita mo sa akin itong mga nakaraan. Bakit hindi mo na lang sabihin iyan sa akin bago mahuli ang lahat? Huwag mo akong iisipin o ang iisipin ng ibang tao. Oo, minsan. Gusto kong maging patas.
kung ano ang nais tama. Ito isang pagsubok lamang. Ang isa naman, ay gusto kong unahin ng sarili ko. At ang isa naman, ay hindi man lang. Anong ibig mong sabihin? Ano man ang aking pagkukulang, alam ko na iyon. At sigurado ako sa aking buhay na kailanman hindi ako naghanap ng rason para humanap ng iba. Esperanza, paano ako? Ikaw? Esperanza, Inis ko lahat ng sakit, Alfredo. Kung gusto mong bawiin ang mga sinabi at ipinangako mo dahil pagod ka na, bakit hindi mo na lang sabihin ng diretsyon yan sa akin? naaalala ko pa rin ang lugar na ito. Mula sa isa sa pinakamalapit na tao sa buhay ko. Ang bawat paglalarawan niya sa kanilang lugar ay umayon sa kung anong nakita ko. Ngayon, hindi ko maitatago. Hanggang ngayon ay talagang naaalala ko pa rin siya. Ganun din ang itsura niya sa tuwing siya ay ngumingiti. Kamusta na kaya siya? Matatagpuan ko kaya siya dito? Kahit patrabaho ang dahilan ng pagparito ko, ay hindi ko maiiwasang hanapin ka. Upang masagot ang mga paano at bakit na halos walang taon ko nang tinatanong sa kawalan. At ngayon, nakita na kita. Sa loob ng 8 taon na nakalipas, ay masyadong marami ang nangyari. Maraming bagay ang dumating, at maraming sagutin ang ninais sa lamin. Sa halos 1 dekada na iyon, ay napagtanto ko na tanging pagmamahal lamang ang makakapagkalma sa pusong nagdududa. At nagpapasalamat akong hindi ako bumitaw, kagaya ng matagal ko nang ginawa simula pa nung una. Sa bawat pagsikat o paglubog man ng araw at pagkinang ng mga bituin sa langit, paulit-ulit pa rin kitang pinipili. Kita ay may mga nagbago sa iyo. Nakikita pa rin ang buhay sa iyong mga mata, ngunit bakas na rin na tila ba ay nawala sa iyo. Ngunit naisip ko, sa iyo nga ba may nawala o sa akin? Sa huling beses na paghawak ko sa iyong mga kamay, ay doon ko naintindihan kung ano ang nawala sa akin. At iyon ay nararamdaman ko para sa iyo. Ibang-iba na ngayon. Tanaw ko man ang kinang nakakasilaw, ay nakakasigurado akong galing na lamang ito sa isang patay na bituin. Wala nang buhay, ngunit may splash pa rin sa langitan, na tila ba ay nag-aalab pa rin. Ngunit hindi na kailanman matutumbasan ang kinang ito sa pagmamahal ko sa aking asawa, ang pagmamahal ko kay Esperanza.